Blessed Church! And before we sing and before we worship our God, let me read to you Romans 15 verse 13. Malamang yung iba sa inyo memorize na to, pero yung hindi pa, if you have your Bibles with you, you can read with me. So nakalagay sa Romans 15:13 ay, may the God of hope, wow, God natin yan, God of hope, may the God of hope fill you with all joy and peace in believing. Sa ibang translation po niya nakalagay, with all joy and peace as you trust in Him. Yan, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. So ulitin po natin, ha? May the God of hope fill you with all joy and peace in believing, so that by the power of the Holy Spirit, you may abound in hope. So wherever we are right now, whatever situation you find yourself in, or whatever season na meron ngayon sa buhay mo, let this be our prayer. That the God of hope fill us with joy and peace as we trust in Him. So as we worship Him today, let's remember God, who is our only hope, na nagbibigay sa atin ng joy and peace sa lahat ng season ng buhay natin. And all that we can respond to Him is just worship Him and praise Him and thank Him for everything that He has done in our lives. So let's pray. Father God, thank you. Thank you very much, Lord. You are our hope. Every day as we wake up, you bring hope. You bring hope in our lives, Lord, every day. Father, thank you, God, for that hope that you are giving us. I pray, Lord, that the peace, Lord, that comes from you will wash away all the anxiety, all the worries, Father, today, and just help us to focus on you, Lord, and remember your goodness, Lord, to our lives, and remember the covenant that we have with you, the promise, Lord, that you have to us, Father God, and the truth of the gospel, Father God, your great love on the cross, Father. May we remember all of that as we worship you today, Father. All the glory and honor and praise, Lord, is for you, God. Overflow us, Lord, with your Spirit. Overflow us with your peace and joy and hope, Lord. Marami pong salamat, God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's sing a song. Let's thank Him for everything. I come before you today. I come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessing that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to
Thank you, God. Amen and amen and amen. As we continue to worship our God, let's remember His greatness in our lives, His greatness in everything, in all creation, and most especially His great love on the cross that He showed on the cross for us. Oh Lord my God, when I in awesome wonder consider all the worlds thy hands have made, I see the stars, I hear the rolling thunder, thy power throughout the universe displayed. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. And when I think of God, His Son, not sparing, sent Him to die, I scarce can take Him in. Then on the cross, my burden gladly bearing, He bled and died to take away
Magandang araw po, a blessed church. Sa pagkakataong ito, kunin po natin yung ating mga Bible. Saglit po tayong magpapahinga sa ating pagbabasa at pag-aaral po ng Book of Colossians. This time, we will focus on Matthew chapter 1, verses 18 to 25. Again, Matthew 1, 18 to 25. Babasahin ko po ito sa Magandang Balita, Biblia. Yan. Mateo 1:18 hanggang 25. Ito ang naganap nang ipanganak si Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng magpakasal. Ngunit bago sila makasal, nagdadalang tao na si Maria sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Subalit dahil isang matuwid na tao si Jose na kanyang mapapangasawa, at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria, binalak niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Ngunit habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria, sapagkat ang sanggol na dinadala niya ay mula sa Espiritu Santo. Magsisilang siya ng isang batang lalaki, at Jesus ang ipapangalan mo sa sanggol, sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari nga ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang birhen at magsisilang ng isang sanggol na lalaki, at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan nito'y kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon at pinakasalan niya si Maria. Ngunit hindi niya sinipingan si Maria hanggang magsilang ito ng isang anak na lalaki, at Jesus nga ang ipinangalan ni Jose sa sanggol. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Sama-sama po tayong dumulog sa trono ng habag ng Panginoon ngayong umaga. Let's pray. Panginoon, ikaw na dakila, ikaw na kataas-taasan, sa iyo po, Panginoon, namin nilalaan ang pagkakataong ito. Ang araw na ito, Lord, dalangin namin, Panginoon, na ikaw ay mangusap sa amin. Kahabagan niyo po kami, Panginoon. Sa kabila ng aming mga sala, Panginoon, wag nawa, Panginoon, matanggal sa amin ang pagkakataon na makarinig mula sa iyong salita. Palambutin niyo po ang aming matitigas na mga puso. At patuloy niyo po kaming ilapit sa katotohanan na nais niyo pong aming ipamuhay. Panginoon, we acknowledge, Lord, that we are already in a busy season. This is a busy holiday. As always, Lord God, year after year, nararanasan namin, Panginoon, Lord God, ang kabisihan, Panginoon, ng mga sandaling ito. Pero salamat po, Panginoon, you have given us the privilege to sit and hear from your word today. And we trust, Lord God, na kami po'y hindi ninyo bibiguin. At dalangin, Panginoon, namin na ikaw ay magalak, ikaw po, Panginoon, ay malugod sa aming mataimtim na pakikinig. Sakupin niyo po ang aming mga oras, sakupin niyo po ang aming buhay, sakupin niyo po ang aming isip at puso. At bigyan niyo po kami, Lord God, ng pagnanais na sundin ang iyong salita. At patuloy, Panginoon, na luwalhatiin ang iyong pangalan sa aming mga buhay. I pray that you visit every house today with your presence. I pray that your Holy Spirit will powerfully work in every home, Lord God, na nakikinig ngayon, Lord God, through our online live streaming. And we give way to you, Lord God, because we know you are our only hope. We give you all glory and praise, Lord God, today in the mighty name of Jesus. Amen. Yan. So, katulad po ng nabanggit ko kanina, hihinto po muna tayong saglit. Magkakaroon lang tayo ng break from our studies doon sa Colossians, no? According to our sermon series based on the book of Colossians. At ngayon,
dahil damang-dama na po ang holiday season, mga kapatid, pag-usapan po natin ang Christmas. The title of our sermon today is Why We Celebrate, from Matthew 1:18 to 25. Hindi pa rin po natatapos ang debate. Sa tuwing dadako po ang araw ng Disyembre, talagang nagiging maingay po yung pag-uusap, yung mga argumento patungkol sa kung ang Christmas ba ay dapat nating i-celebrate o hindi. No? So, should we really celebrate December 25th as Jesus Christ's birthday? Okay? Yan po ang tanong na dapat nating, pag-uusapan natin ngayong araw na ito. Napakarami pong Bible-based religion ang hindi nagse-celebrate ng Christmas. In fact, kahit po sa loob ng Christian community, meron po tayong mga kapatid sa pananampalataya na hindi rin po nagse-celebrate ng Christmas, no? So, meron din pong mga bahagi sa Reformed faith, no, na hindi nagse-celebrate nito. So, ang tanong po ngayong umagang ito, should we celebrate Christmas? And if we should, why? Ano po ang dahilan o matibay na dahilan, legitimate reason for us to celebrate Christmas? Okay? So, ito pong pag-aaral natin ay punong-puno po ng napakagagandang bagong kaalaman na pakikinabangan po ninyo kasi possibly yung inyong mga anak as they grow up, no? O kaya yung inyong mga pamangkin o yung inyong mga chikiting na inaalagaan, darating ang pagkakataon, maaring ilan sa mga mapag-uusapan natin ngayon ay tatanungin nila sa inyo. So, at least you will be equipped with answers on why we celebrate Christmas. Meron pong dalawang dahilan, two major reasons, two mostly held reasons why some would not celebrate Christmas. Meron pong dalawang pangunahing dahilan kung bakit may mga tao na hindi nagdidiwang ng Kapaskuhan. First reason is they say Jesus is not really born on the 25th of December. And the Bible does not teach celebrating of birthdays. So, una pong major reason is that hindi naman December 25 ipinanganak si Jesus. So, ba't ko i-celebrate ang Christmas sa December 25? At ang kasunod po doon, tsaka wala namang sinasabi sa Bible na sineselebrate dapat ang birthday ng isang tao. Okay? In fact, si Charles Spurgeon, isa po sa mga personal kong paboritong mangangaral, ay hindi naniniwala na December 25th ipinanganak si Jesus Christ. No? So marami pong grupo within the faith who also believe the same thing. Pero I would like to note first of all that there are few birthdays recorded in the Bible. Meron pong mga birthday celebration na makikita rin po tayo sa Bible. Sa Genesis chapter 40, birthday po ni Pharaoh. Okay? Ito po yung pagkakataon na nagpasya siya, nagdesisyon siya kung anong dapat gawin doon sa baker at saka sa cupbearer. Do you still remember that story? Okay? Now, bukod po sa Genesis 40 na pinagdiwang ang birthday po ng Paraon, we also have in Job chapter 1, we see there that Job's children hold feasts, each on their own birthday. Meron pong mga anak po ni Job, nagdidiwang po sila ng kapistahan para ipagdiwang po yung kanilang mga birthday. At isa po sa mga okasyon na yon, yun po yung pagkakataon na kinuha sila mula sa kanilang ama. So as per the date, we will connect it to the second reason. Ang sinasabi nila, December 25 was a pagan holiday that Christians tried to Christianize. So may mga nagsasabi, ayoko mag-celebrate ng Christmas. Kasi ang origin ng Christmas, December 25, ay isang pagan holiday. Pag sinabing pagan holiday po, ito po ay pagdidiwang na laan po para sa mga Diyos-Diyosan. Okay? Ito po ay pagdiriwang ng mga pagano. Hindi para luwalhatiin ng ang Diyos ng Biblia, kundi upang magtaas ng ibang Diyos. So, sabi nila, this is a pagan holiday. Ba't ko celebrate ang Christmas kung ito pala'y nagmula sa isang pagan holiday na ginawa lang Christian version? Okay?
So, ano po itong mga pagan holiday na tinutukoy? Meron po tayong tinatawag na the Feast of Saturnalia. Ito po ay pagdiriwang, kapistahan sa Rome. Okay? At bukod po doon sa Feast of Saturnalia, ang sinasabi ng iba, pagan talaga yan. Kasi bukod doon sa Feast of Saturnalia, yan ay birthday ni Sol Invictus. Okay? Mamaya malalaman natin kung sino itong dalawang ito. Kung para kanino yung Feast of Saturnalia at sino naman itong Sol Invictus. Ngayon, isang direktang sagot, ito ba'y totoo na ang Christmas ay nagmula dito sa Feast of Saturnalia at ito'y originally birthday ni Sol Invictus na ginawa lang Christian version? Okay? Ang sagot po, ang direktang sagot, hindi po yun totoo. It's not true. Okay? It is a myth. Wala pong matibay na dahilan o wala pong matibay na proof or patunay na makikita tayo na itong December 25 ay pagan holiday na ginawa lang Christmas. Okay? Kaya po pumapasok yung ganitong mga kaisipan kasi po may mga nagsasabi na during the time of Constantine, Emperor Constantine, nung namamayagpag po ang Roma, nagdesisyon daw po si Emperor Constantine na itong December 25 na pagan holiday ay gawing Christian celebration. Okay? Kaya lang po, again, it is a myth. Okay? Yan po ay nagiging usap-usapan pero wala po tayong makukuha na sapat na patunay na ito po ay totoo. Okay? So mag-ingat po sa kababasa sa Google. Dapat napakahalaga po na yung ating pinagkukuhanan ay matibay, no? Now, yung Feast of Saturnalia, ito po ay kapistahan na laan para sa isang Roman god na pamilyar po sa inyong pangalan. Ang pangalan po ng Roman god na kanilang sineselebrate ay si Saturn. Okay? Meron po tayong picture. Yan po ang picture ni Saturn according to Rome, to the Romans. Okay? Kaya lang po, yung Feast of Saturnalia, lumalabas, it was not celebrated on the 25th. Hindi po December 25 yon. So kaya malabo para kay Emperor Constantine na gawing i-Christianize yung December 25 into pagan holiday kasi in the first place, yung Feast of Saturnalia ay ginagawa po between December 17 to 23. And it was never celebrated on the 25th of December. Okay? Now, sino naman itong si Sol Invictus? Si Sol Invictus po, as shown in the picture, ay isang Syrian sun god. Siya naman po ay isang sun god. Kaya po mayroong mga ganun, may mga tusok-tusok sa ulo, parang araw, ano? So, siya po ay Diyos ng mga taga-Syria. He is a Syrian sun god. And he was made the imperial deity of Rome. Siya po ay kumbaga, sa karaniwang tawag po, siya po ay ginawang Diyos o tinanghal na Diyos ng mga taga-Roma noong 274. Ang responsible po dyan ay si Emperor Aurelian. Okay? Ang ibig pong sabihin ng kanyang pangalan, okay, itong Sol Invictus is unconquered sun. Unconquered sun. Okay? Ang hindi nasakop na ang hindi nagagapi o nasakop na araw. Okay? Hirap mag-Tagalog, no? Pero paki-research na lang kung ano talagang Tagalog nun. Pero from what I understand, ganun po yung literal na translation nun. Now, si Emperor Aurelian, he made December 25. There's no doubt, wala namang question doon. Ginawa niya po na yung December 25 ay isang ginawa niya pong pagan holiday po ang December 25. Okay? Para po ipagdiwang ang birthday ni Sol Invictus. That was 274 AD. Now take note of the date, no? 274 AD. Pero mga kapatid, ilang dekada bago pa man magdesisyon si Aurelian na itanghal itong si Sol Invictus bilang Diyos, may mga tao na po na naniniwala na si Jesus ay ipinanganak on December 25th. Okay? Isa po sa mga taong ito ay isang kinikilala at tinitingalang Christian theologian sa Christian history. Okay?
na ang pangalan po ay Hippolytus of Rome. Hindi lang po siya basta magaling na theologian. Actually po, isa po sa mga pagkakakilala sa kanya ng Christian community ay itong si Hippolytus po ay anti-pope. Galit sa kanya, ayaw niya ng idea ng pope, no? So, but then, that's just on a side note, ito pong si Hippolytus, as shown in the picture, mga kapatid, ay hindi lang basta theologian, hindi lang magaling na mangangaral at tagapagturo ng doktrina, siya din po ay kinikilala bilang historian, okay? Historian sa loob ng simbahan. So, isa po sa kanyang mga pag-aaral, meron po siyang commentary, nagsulat siya ng libro patungkol sa Book of Daniel, at doon sa libro na yon na kanyang isinulat, nakasaad po ang kanyang paniniwala na si Jesus Christ ay ipinanganak 6 days before the calends of January. Pag sinabi pong calends, doon po nang galing yung word siguro na calendar, no? Ang ibig po sabihin ng calends ay first day of the month. So, para sa kanya po, si Jesus ay ipinanganak 6 na araw bago mag-January 1, no? Which technically falls on the 25th of December. Now, mga kapatid, pinaglalaban po ba natin? At gusto ba natin ipaglaban, ipagpatayan na December 25 talaga pinanganak si Jesus? No, that's not the point, mga kapatid. Hindi. Walang sino man po sa atin na makakapagsabi kung anong eksaktong date na ipinanganak si Jesus. Not even Hippolytus. But what we are saying now is that there are also Christians. Now, by the way, Hippolytus is an elder of the early church. Okay? Siya po ay, sa pagkakaalala ko, siya po ay dinisciple ni Irenaeus. Si Irenaeus po ay dinisciple ni Polycarp. Si Polycarp po ay dinisciple ni John, ni Apostle John. John the Beloved. So, ibig sabihin, talagang ano yan, kumbaga merong succession yung discipleship, no? So, dapat ganun din pala sa atin bilang mga modernong simbahan. But then, ito pong si Hippolytus, kaya ko kailangang i-lay down sa inyo yon. Hindi pa siya nalalayo, no? Doon sa tinatawag nating early church. Ibig sabihin, saklaw pa rin siya nung trail patungkol sa pag-aaral. And yung kanyang mga sulatin ay kinikilala bilang, hindi man as an inspired word of God, pero ito po ay isa sa mga pinanghahawakan at matimtimang kinoconsider, binabasa ng mga naunang Kristiyano sa atin. Okay? So the point here is that meron pong mga Christians na naniniwala na December 25 ipinanganak si Jesus Christ. Okay? Now, pero hindi po natin pinaglalaban na December 25 absolutely. No. We're just making the point that some of our brethren in the faith na nadodoon po sa panahon na nauna sa atin, naniniwala sila na December 25 talaga ang dapat i-celebrate ang Christmas. Okay? At saka isa pa pong pino-point out natin dito, bago pa man i-paganized, okay? Bago pa man naisipan ng mga pagano na gawing pagan holiday ang December 25, mga kapatid, bago pa man maisipan yan ng mga Romano, okay? Meron ng mga tagasunod si Kristo na naniniwala na si Jesus ay ipinanganak on the 25th of December. So the point is, hindi natin isinaksak o hindi natin isiniksik si Jesus sa pagan holiday, kundi kabaligtaran. Okay? Isiniksik ng mga pagano ang kanilang holiday para i-divert ang attention ng maraming tao. It is actually the other way around. At ganun po palagi ang ginagawa ng demonyo, mga kapatid. Ganun po palagi ang ginagawa ng kaaway sa atin. Inilalayo tayo doon sa mga napakahalagang mga pagdiriwang na dapat nating sinasamantalang ipagdiwang, okay? Na dapat natin talagang isinasagawa bilang isang iglesia, at gumagawa siya ng isa pang pagdiriwang na pagan para magkaroon ng alternative ang mga tao kung anong ipagdiriwang. Halimbawa po, napakarami pong tao, alam po nila yung Halloween, no? And the world celebrates Halloween, di po ba? Pero napakaraming tao, and sadly, kahit mga churches, not many Christians in the Philippines know what Reformation is about, no? Kasi po yung date po ng Reformation at date ng Halloween
ay pareho. Isabihin po, Satan will always steal the spotlight from God, no? Para mawalan po tayo ng kakayahan na ito'y o pagnanais na ito'y ipagdiwang. So, kaya gustong-gusto ng kaaway na tayo'y ignorante sa ganitong klaseng mga bagay. Hindi po ba, mga kapatid? And in the Blessed Church, we are blessed, we are grateful to the Lord that we know what Reformation is about. Hindi po ba? Kasi otherwise, baka yung iba sa atin, Halloween pa rin ang sineselebrate. Dapat hindi na, mga kapatid. Ano? So, yan po, yung ilang mga katotohanan na maganda po muna nating plansyahin bago po tayo dumako doon sa mga mahahalagang punto ng ating pag-aaral sa Matthew chapter 1. Okay? And also, I just want to clarify na ang Bible po, hindi ito specifically nagtuturo na i-reject natin yung mga birthday celebration. Okay? Lalong-lalo na kung ang birthday celebration ay nakatuon kay Jesus Christ. Okay? So, kung ang ipinagdiriwang natin ay kapanganakan ng ating tagapagligtas, no? So, palagay ko naman, ano, deserving si Jesus Christ sa ganong uri ng pagtatanghal. Okay? Pero, meron pong paalala sa atin ang Biblia patungkol sa ganitong bagay. Kasi po, hindi lang po ngayong araw na ito o ngayong panahong ito, nangyayari yung mga pagtatalo-talo. Kahit po sa mga naunang simbahan, even in the Church of Rome, dahil napakahilig nila sa mga holiday, no? Pilipino, mahilig din naman tayo sa holiday, di po ba? Kahit hindi natin naiintindihan minsan yung kung bakit holiday, ba't ba holiday ngayon, di po ba? Basta natutuwa tayo sa holiday kasi usually double pay, walang pasok, di po ba? Now, ang mga Romans po, kahit yung mga Roman Christians, nagkatalo-talo sila kung anong date dapat sineselebrate ang isang bagay. And Paul reminded them about how to deal with these types of argument. We see that in Romans chapter 14, 5-6. Ang sabi po, in the same way, some think one day is more holy than another day, while others think every day is alike. You should each be fully convinced that whichever day you choose is acceptable. Those who worship the Lord on a special day do it to honor Him. Those who eat any kind of food do so to honor the Lord, since they give thanks to God before eating. And those who refuse to eat certain foods also want to please the Lord and give thanks to God. So, sinasabi po ni Pablo rito, in context po ng Romans chapter 14, itong mga Roman Christians, they judge one another. Sinasabi nila na, ay, mali ang mali ang date mo, hindi dapat yan ang sineselebrate. Kasama rin sa pagtatalo yung kung ano ang dapat kainin sa celebration. Okay? Hindi mo dapat kainin yan. Uy, ano yan, in-offer sa idols, ay hindi mo dapat kainin yan. So magkakaiba-iba. Kaya lang para kay Pablo, ito pong pagtatalong na ito ay patungkol sa mga tinatawag nating non-essentials. Pag sinabi pong mga non-essentials, ito po yung mga usapin sa Kristyanismo na hindi naman po nakakaapekto sa ating kaligtasan. Kaya hindi sapat na paghiwalayin tayo bilang mga magkakapatid. Okay? Yun po ang punto ni Pablo. Kaya para kay Pablo, gusto niya mag-worship on Sunday. Gusto niya mag-worship para sa kanya. Ang banal na araw ay Sabado. Hayaan niyo lang kung anong araw niya gustong mag-worship. Hayaan niyo sila kung anong gusto nilang kainin. Pero for as long na yung kanilang ginagawa ay ginagawa nila para parangalan ang Diyos. Okay? So that's the point. Kasi para kay Pablo, hindi mahalaga yung date. Ang pinakamahalaga ay yung essence ng kanilang ginagawa on that day that they chose. Okay? So that's the context of Romans chapter 14. Ngayon po, sa palagay ko, naplansya na natin yung mga usapin na yan patungkol sa Christmas. Okay? I think we have all the reasons to celebrate it. Pero isasantabi po muna natin yan. We will go to our study, particularly po dito sa ating main text for today. Okay? Now, why we celebrate? Bakit naman po tayo nagdidiwang ng Pasko? Okay? Kayo po ba ay nagdidiwang ng Pasko? Ako po ay nagdiriwang ng Pasko. Okay? At yung pagdiriwang po ng Kapaskuhan ay hindi po nakadepende kung gaano kagarbo ang ating mga Christmas lights at Christmas tree sa bahay. Hindi po yun nakadepende sa kung gaanong pagkain ang mailalagay natin sa mesa. Okay? Now, why do we celebrate Christmas? Number one, because the birth of Jesus Christ fulfilled covenants.
Okay? That's the first reason na ating pag-uusapan ngayon. His birth fulfilled covenants. Nagdiriwang po tayo ng Pasko dahil ang kapanganakan po ni Jesus ay katuparan ng mga kasunduan. Ito po ang naging simula o katuparan ng mga kasunduan o tipan na makikita natin sa Biblia. Sabi sa verse 20, Joseph, son of David. Okay? Joseph, son of David. When we talk about covenant, again, in Tagalog po, ito po ay tipan or kasunduan. When you enter a marriage, you are not entering a mere contract. Kapag po kasal ang pinasok mo, you are basically entering a covenant. Okay? It is a covenant. The moment na dinamay mo ang Diyos sa kasunduan na iyong ginagawa, the moment na ikaw ay nakipagkasundo, okay, kaharap ang Diyos, no, it is considered a covenant. Kapag dinamay mo ang kanyang kataas-taasang pangalan, okay? Now, even as we commit to our task, halimbawa po tayo ay isang guro at tayo po ay ipinanumpa, okay? Nagkaroon po tayo ng oath-taking, engineer ka man or sundalo, no? The moment that you implore the aid of the Almighty, the moment that you're committing and making a vow before the Lord, no? You're actually making a covenant. In the same way, okay, the Lord, we understand from the Bible's perspective that God creates covenant. He loves making covenants. Sa Hebrews 9:15, patungkol po sa ating tagapagligtas na si Jesus, ang sabi, that is why He is the one who mediates a new covenant between God and people. Okay? Si Jesus daw po ang mediator, ang tagapamagitan. So that all who are called can receive the eternal inheritance God has promised them. For Christ died to set them free from the penalty of the sins they had committed under that first covenant. Okay? Now, i-park po natin yun, ha? Tandaan nyo po yung sinabi sa bandang huli, ha? Okay? That Christ has set us free from the penalty of sins that we have committed under the first covenant. Ano yung first covenant na yun? Now, in Tagalog, mga kapatid, magandang balita, Biblia version, sabi, kaya nga, si Kristo ang tagapamagitan ng bagong tipan. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila'y nasa ilalim pa ng naunang tipan. Ano kaya yung naunang tipan na yan? Okay? Dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Okay? So, dito natin makikita, no, mga kapatid, na yung mga salita na those who are called can receive eternal inheritance. Ang mga tinawag, ang mga hinirang, okay, ay makakatanggap ng inheritance, eternal inheritance, no? Makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako. Okay? So, God has chosen to call people to receive inheritance, an eternal inheritance. And not only that, we see from this verse, Hebrews 9:15, that God chose to make covenants with men to express His attributes of mercy, faithfulness, and love. Pinili po ng Diyos natin na bumuo ng kasunduan sa tao para po ipahayag, i-demonstrate, iparanas sa atin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang katapatan, at ang kanyang habag. Yun po ang point ng covenant. God established relationship through covenants. Kaya po mahalaga ang covenant. Okay? Lalo't lalo ko ang Diyos po ang gumawa ng covenant. Ito po talaga yung nagpapakita sa atin ng kanyang pag-ibig, katapatan at habag. Kasi mga kapatid, isipin po ninyo ito. Sino po tayo para pangakuan ng Diyos? Sino po tayo para bigyan ng kasunduan ng Diyos? Sino po tayo para bumaba ang Diyos sa kanyang kinalalagyan at makipagkasundo sa atin? Naintindihan po natin, mga kapatid? So, sino po ba tayo
Dapat po kilala natin ang ating mga sarili at yan po ang isa sa mga pinakamatinding problema ng simbahan. We don't know who we are. Okay? We have been deceived that we are somebody. Okay? Kaya napaka-entitled po natin sa mga bagay-bagay. Nag-pray tayo, Lord, bigyan mo ko ng ganitong bagay. Hindi binigay ng Lord, tampo-tampo na kaagad tayo. Why? Because we don't know who we are. No? And for that reason, we don't know grace. Hindi natin alam na kung anumang meron tayo, nakukuha natin dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi ito dahil may karapatan tayong makuha yan. No? Wala po tayong karapatan sa kahit anumang magagandang bagay na pwedeng ibigay ng Panginoon. Okay? Ang karapat dapat po sa bawat isa sa atin ay ang impyerno. Yan po ang karapat dapat sa bawat isa sa atin dahil lahat po tayo ay may makasalanan. Okay? But not many people know that. Not many people understand that we came from dust. Okay? Now, to hear, coming from the word of the Lord, that God makes covenant. Hindi po ba tayo dapat mapaiyak niyan sa sobrang pagmamahal ng Panginoon sa atin? This is God telling us, okay, this is my promise. Nangangako ako sa iyo, ikaw na nilikha ko mula sa alabok. Ikaw na alabok, okay? Ikaw na nagmula sa alabok na niligtas ng aking anak nang siya ay mamatay sa krus. Tinubos ng aking mahal na anak sa pamamagitan ng kanyang sariling kamatayan. Ikaw na dati kong kaaway, ikaw na dati kong kinamumuhian, na ngayon ay anak ko na. I'm making a covenant. You see, ito po yung klase ng Diyos na mayroon tayo. A God who delights in building relationship with us. A God who delights in making covenants with His people. Okay? Now, again, God establishes relationship through covenants. Now, meron pong 3 pangunahing covenant na makikita po tayo sa Bible. Okay? There are 3 major covenants in the Bible. Meron po tayong tinatawag na the covenants of redemption, the covenant of works, and the covenant of grace. Isa-isahin po natin yan kasi ito po may kinalaman sa ating pag-aaral ngayong umaga. First, the covenant of redemption. Okay, from eternity past. Okay, it happened. This covenant, itong kasunduan na ito ay nangyari within the Trinity. Okay? It happened within that perfect community that we call Trinity. Okay? We believe in one God, okay? In 3 distinct persons, namely the Father, the Son, and the Holy Spirit. So, hindi pa man po nalalalang ang lahat. They are already existent. Okay? They are already existing, loving one another in perfect community and harmony. Okay? Bago pa man po malalang ang lahat, they already planned. They already talked about salvation. Okay? They already talked about who will they elect. No? They talked about who the Son, the God the Son will atone for. Okay? At kung paano isasagawa ang pagliligtas, they already planned. We call that the covenant of redemption. And we see that in several verses that I also included on the slides, in case you'd like to check later. Okay? Ito po ay kasunduan na ginawa, pinag-usapan ng 3 persona sa loob ng iisang Diyos. This is a covenant made between God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit to elect, to atone for, and save a select group of individuals para po sa kaligtasan, para po sa walang hanggang buhay na kanyang ipinangako. And for that reason, mga kapatid, makikita natin dito, Jesus can never fail in His mission. Hindi po siya bumalik sa langit na sasabihin niya sa kanyang Diyos Ama na, Lord, yung gusto mong iligtas, hindi ko naligtas. Bakit? Free will. Okay? Kasi mas malakas yung free will nila kaysa sa free will natin. Hindi po ganon. No? That will never happen. Jesus Christ will make sure na ang kanilang plinano sa blueprint, no? ang kanilang gustong iligtas ay maliligtas. No? Sila ang gagawa ng kaparaanan so that this mission will be fulfilled. So Jesus Christ came back victorious. No? Hindi siya umaangat sa langit at sinasabi, sayang, yung isa ayaw Lord. Hindi, no. He came back to His throne with a fulfilled mission to save the elect. Yan po ang makikita natin sa salita ng Diyos. Now,
We call that the covenant of redemption. Okay? Now, how does this make you feel? Na bago pa man lalangin ang lahat ng bagay sa daigdig, bago pa man lalangin ang daigdig mismo. Okay? Tayo po ay nasa isip na ng Diyos. How does that feel, no? So this is God. Lagi ko naalala dito yung kanta na, I knew I love you before I met you. Di po ba? Because God knows who His people are. Now, the second covenant that we see in the Bible is the covenant of works. Sa ibang kataga po, sa ibang tawag po ng mga Bible scholars or theologian, ang tawag po nila rito ay Edenic covenant, from the word Eden or Garden of Eden. This covenant happened before the fall with Adam. Ito po ay naganap bago po bumagsak sa kasalanan ang ating unang mga magulang. We see that in Genesis chapter 2, verses 16 to 17. So ano pong nangyari dito sa covenant of works? At paano po itong naibigay ng Panginoon? At ano po ang nakapaloob dito sa covenant na ito? So we see that in Genesis 2, 16 to 17. You can just go ahead and open it up. No? Nang nilalang po ng Diyos ang tao, nilagay po ng Diyos si Adan, okay? Adan at Eva sa Garden of Eden. Binigyan po sila ng isang simpleng utos. At ano po itong utos na ito? They can freely eat from the garden. Ibig sabihin, lahat ng nakikita nila, pwede nilang kainin. No? Except for one. The fruit of the tree of the knowledge of good and evil. So they can eat everything, no? Pero sa kabila ng katotohanan na pwede nilang kainin lahat ng nandoon sa garden na pwede nilang makita, no? Ang nakakuha ng attention nila ay yung pinagbabawal. Okay? So, at hindi lang basta ganon, ang sinabi ni Jesus Christ, the moment you eat of it, you will surely die. So what do we see here? Okay? Kung hindi sila susuway, kung magpapatuloy sila sa kanilang katapatan sa Panginoon, the reward would be life. Life is the reward for obedience, and death is the punishment for disobedience. These are covenant language, mga kapatid. Okay? Ito po ay kasunduan na ginawa ng Panginoon in the Garden of Eden. We call that covenant of works. Kasi works-based, no? If you do not if you obey me, then life. If you do not obey me, then death. No? Yun po ang ibig sabihin ng covenant of works. And last, the third covenant is what we call the covenant of grace. Nangyari po ito nang bumagsak na sa pagkakasala si Adan. No? When mankind already fell from sin, okay, the covenant of grace was established. Okay? So, ano po yung covenant of grace? Ang Diyos po ay gumawa ng kasunduan para maghain ng libreng kaligtasan doon sa mga bumagsak sa pagkakasala. Okay? So yung mga tao na nag-fail doon sa covenant of works. Okay? As represented by our first parent Adam, they were given a privilege to be restored. And what is that? No? Through Christ, they were granted the promise of eternal life and salvation through their faith in Jesus Christ. So basically, the covenant of grace is a covenant of restoration. Bumagsak ang tao, okay? But another covenant sets in at sinasabi, okay, bumagsak ka man, I'm giving you another covenant. Okay? Na kung ikaw ay mananampalataya kay Kristo, I will erase your sins, and I will restore you into life. Yan ang ibig sabihin po ng covenant of grace. So we have the covenant of redemption, covenant of works, covenant of grace. Now, under the covenant of grace po, marami pa pong covenant na nakasaad. Pero sa bahaging ito ng ating pag-aaral, okay? By the way, all of those covenant points to Christ. Lahat po ng covenant na makikita natin sa Bible, under the covenant of grace, lahat po yun ay nagtuturo kay Kristo at nagtuturo batay sa ginawa ni Kristo para sa atin. But I will concentrate on one covenant
na may kinalaman po sa ating pag-aaral dito sa passage na ito, sa Matthew 1. Okay? And we call that the Davidic Covenant. Bakit po Davidic Covenant? Kasi po ito'y kasunduan na ginawa ng Diyos para kay David. Ito po'y kasunduan na sinabi ng Diyos kay David. Okay? And we see this in 2 Samuel chapter 7. Okay? Tingnan po natin yung verse 12. Ang sabi po, for when you die, this is God, no? Through Prophet Nathan talking to David. Sabi niya, for when you die and are buried with your ancestors, I will raise up one of your descendants, your own offspring, and I will make his kingdom strong. He is the one who will build a house, a temple for my name, and I will secure his royal throne forever. Please note that last phrase. Ang sabi po ng Diyos kay David, I will secure his royal throne forever. Okay? Mananatili ang kanyang kaharian at hindi magwawakas. Yan po ang ibig sabihin niyan. So, anong meron po dito sa Davidic Covenant? Ito po'y nagsimula sa pangako ng Diyos na si David po ay mananagumpay. Okay? At ang kanyang anak na si Solomon ay magiging hari at yung kanyang anak ang magkakaroon ng kakayahan na magtayo ng templo ng Diyos sa Israel, no? So Solomon was able to build the temple. Pero itong covenant na to ay hindi nagtapos doon. It refers to the coming of Jesus Christ. And it refers to the kingdom of Christ. Okay? So, ang makikita natin dito po, ang sabi, I will secure his royal throne forever. As we know, okay, the throne of Christ is forever. The Bible tells us that the kingdom of God is forever. And it was established when Christ died for the church. Okay? So lahat po ng covenant na makikita natin under the covenant of grace ay tumuturo po patungkol kay Jesus. Okay? Jesus started a new, unconditional, final, and eternal covenant with man. And this covenant po, unlike the other covenant, no? This covenant was sealed. Ito po'y sinelyuhan. Ito po'y tinatakan. At alam niyo po kung anong ipinantatak sa covenant na ito? Alam niyo po ibig sabihin kapag may tatak? Halimbawa po, nakatanggap po kayo ng certificate. Halimbawa kayo po ay binaptized. O kaya po kayo ay dinedicate. Nagkaroon po ng child dedication sa inyong mga anak. Okay? Ang makikita niyo po doon sa certificate natin, and mostly in many certificate na legit, ang makikita niyo roon, tag ito, this is only, parang, nakalimutan ko yung term, sorry, this is, parang hindi mo ito maituturing na lehitimo kung walang tatak, no? It has to be sealed. So yung pagiging katanggap-tanggap po ng isang dokumento ay nakasalalay kung ito po ay sealed. Meron bang logo ng church yan? Meron bang logo ng government yan? Yung ating driver's license ba ay talagang sealed with parang bearing the real logo of a particular institution. So nakikita po natin. So yun po ang kahalagahan, no? Yung legitimacy ng ating ng covenant ng Diyos sa atin bilang kanyang mga hinirang ay nakasalalay po doon sa selyo. And here's what's the good thing about the covenant of grace, no? This covenant is sealed with His blood. Ang pinantatak po sa kasunduan na ito, covenant of grace, is the blood of Jesus Christ, making everything new. Sa Luke 22:20, ito po yung lagi niyo pong narinig kay Brother Jeff, no? Isa po sa ating mga elder. Sa tuwing pinangungunahan niya po tayo ng Lord's Supper commemoration. Ang sabi po, Luke 22:20, this cup is the new covenant between God and His people. An agreement confirmed with my blood. Yan po ang sabi ni Jesus. An agreement confirmed with my blood. So it is a legitimate covenant
It is an everlasting covenant. It is a dependable, reliable covenant. Why? Because it was sealed by the blood of Christ. It is an agreement with confirmed with my blood, which is poured out as a sacrifice for you. Okay? Do you still remember that that Passover story in the Old Testament, kung saan yung angel of death will pass through every door, pero lalagpasan niya yung mga pinto na mayroong dugo ng hayop? Do you still remember that? That is actually a representation of Jesus Christ. Okay, that is a glimpse of what Christ will do when He comes. And so He did, because He already came. Hindi po ba? So ganun po katibay itong covenant of grace na mayroon po tayo ngayon. We are the new covenant believers. At kapag binasa po natin yung genealogy, yung pagkakasunod-sunod po ng lahi, doon sa Matthew chapter 1, ito po ang mababasa natin. Excuse me. Rush? Okay. Excuse me lang po, mga kapatid. Hindi po ito gin. Ito po, tubig lang po ito, ha. Ay, hindi nyo pala ako nakikita, no? Kasi yung tumbler ko po mukhang mukhang lapad. Pero tubig lang po yan, promise. Okay. Let's read Matthew 1:17. Ang sabi po sa end of this genealogy, all those listed above, yung mga lahi po na binanggit, okay? Pagkakasunod-sunod ng lahi, okay? All those listed above include 14 generations from Abraham to David, 14 from David to Babylonian exile, and 14 from the Babylonian exile to the Messiah. Okay? Pag sinabi pong generation, sa isipan po ng mga Hudyo, ang katumbas po ng isang generation ay around 40 years. Okay? 40 to 42 years. Ganyan. Okay? Now, ang sabi po dito, 14 generations po, no? Mula po sa panahon ni Abraham hanggang panahon ni David, it took 14 generations. And then mula po sa panahon ni David hanggang sila po ay ma-exile sa Babylon, another 14 generations. At mula po sa Babylonian exile hanggang dumating po ang tagapagligtas, another 14 generations. Okay? So 14 generations po is around 600 years. Okay? At kung magiging specific po tayo, mula po sa kapanahunan ni David hanggang sa dumating si Kristo, we have more or less 1,200 years. We have 1,200 years spent for that special moment. So what do we see here? Pastor, ba't mo pinag-uusapan yan? Ano ito? Ba't naging math lesson? Alam niyo naman po na si Pastor hindi magaling sa math, ano? Pero I just wanted to highlight this, mga kapatid, kasi ang makikita po natin dito, realization po, powerful insight na pwede nyo pong tingnan ngayon. Okay? God is in the details. God has a perfect timing. Okay? God took sweet time with His plan. Yung kanyang pangako po ay talagang naka-timeline. Okay? Yan po ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. May panahon para sa lahat ng bagay. Okay? So, hindi po siya yung Diyos na, okay, teka lang, ililigtas ko na to, ha? Ito talagang plano ko, 14 generations, Ay naman, itong mga pasaway na to, na-delay tuloy tayo dahil sa kalokohan nyo. Yung 14 generations tuloy, naging 18 generations. Ano ba yan? Nagkamali tayo. God is not like that, mga kapatid. No? God is the master architect. He's the master engineer. He's the master planner. So ano po makikita natin dito? Perpekto po ang pagkakatime ng lahat ng bagay. Lalong-lalo na po kung pinag-uusapan ay plano ng Diyos para sa kaligtasan. So, I hope you're amazed. No? God is taking His time, His sweet plan. And He patiently waited through the wickedness of men for His appointed time. Sa kabila ng kasamaan ng tao, sa kabila ng hindi pagsunod ng tao, hindi na-delay ang plano ng Diyos. Intindihan po natin? Walang kayang pumigil sa plano ng Diyos. Ganun po ka-sovereign ang Panginoon. Everything happened as God perfectly intended. Okay?
He was not delayed by human disobedience. And then another thing that we see here, Galatians 4:4, ang sabi po, but when the right time came, God sent His Son, born of a woman, subject to the law. Now notice that phrase po, when the right time came. According po sa mga commentators, mga Bible scholars, na pinag-aaralan itong Galatians 4:4, itong right time came na tinutukoy po ay patungkol po sa establishment of roads. Dumating si Jesus sa mga pagkakataon na makaka-travel na siya doon sa land ng mas mainam. Hindi po siya dumating sa kapanahunan na mahirap maglakbay para sa kanya at sa kanyang mga disipulo. Dumating po siya sa kapanahunan that roads have already been established. Okay? Kaya wag din po nating iisipin, no? Ba't naman kasi namayagpag yung Rome na yan? Kasi po, isa po sila sa mga, they are majorly responsible for building these things. At ang sabi ng Panginoon, another thing that we can learn here is, kayang gumamit ng Diyos kahit hindi Christian. Okay? Para tuparin ang kanyang plano. Gagawin ng Diyos ang lahat ng kaya niyang gawin para masiguro na hindi siya madidelay sa kanyang timeline. Okay? Para siguruhin na lahat ng kanyang plano ay matutupad. That's what we learn from covenants, mga kapatid. No? Yung covenant niya is never delayed. It is perfectly timed. Okay? So bakit kailangang dumating si Jesus when the right time? During the right time. Kung saan ang mga road po ay established na. Kasi it would be easy for Him to reach out. It would be easy for Him and His disciples to walk from one town to another. Okay? From one city to another. Okay? It will be easy for them to minister. Okay? So, napakarami pong factor involving that aspect. But what we see here is that Jesus Christ was sent. God sent His Son, born of a woman, okay? During the right time. When the right time came. So, tigil lang po tayo mga kapatid, na? At magbulay-bulay tayo sa ating mga personal na karanasan. Some of you are already getting impatient, telling God, Lord, kailan ba ako mag-aasawa, Lord? Yung Prince Charming ko, wala pa. No? In the same way, yung mga lalaki gano'n, Lord, kailan ba darating yung aking makakatuwang sa paglilingkod? And tagal ko ng single, Lord, ako na lang ang single. And sometimes, ang akala natin, nakalimutan na tayo ng Diyos sa kalendaryo niya, hindi po ba? Well, of course, it still depends on God's plan for us. No, I'm not promising you that it will come. No? But one thing is for sure, God has perfect timing for your life. That job that you're waiting for, Lord, ba't di pa ako tinatawagan? Lord, kailan niya ba ako tatawagan? For sure, tatawagan ka nung yung inaabangan mo. No? Kung kalooban ng Diyos na ikaw ay magtrabaho doon, makakaranas ka ng tawag when the right time comes. Because there's always that right time. If you do not have it now, there are two reasons for that. Okay? Maaring hindi kalooban ng Diyos para sa iyo, magpasakop sa kalooban ng Diyos. Okay? Dahil entitled siya sa kanyang nais para sa atin. At the same time, magtiwala tayo sa Diyos. Okay? Magtiwala tayo sa kanyang perfect timing. Okay? So, ito pong mga pinag-uusapan natin, ito po ay napakagandang paglalarawan kung gaano po katapat ang Diyos patungkol sa paggawa ng kasunduan. Okay? Many times in our lives, gumawa po tayo ng kasunduan, hindi natin natupad. O kaya natupad natin, pero na-delay na po tayo sa pagtupad. No? We are failures. Tayo pong mga tao, we are bound to fail on our commitments. We are bound to neglect our covenants. And sadly, we are also failing even doon sa mga bagay-bagay na sinumpaan natin sa harapan ng Diyos. We do not have perfect ability to fulfill covenants. Pero ibahin po natin ang Diyos sa atin. Ang Diyos, kapag gumawa siya ng kasunduan, kapag sinabi niya sa kanyang salita, matutupad. Hindi pwedeng hindi. At hindi madidelay. Okay? So I hope you find comfort in these words, in this scripture that we are talking about today. Okay? So in a sense, naging hudyat po ang kapanganakan ni Jesus na itong covenant of grace
has already been fulfilled. Ang sinasabi po na sa atin ng Christmas ganito, that Christ has come, that the promised Messiah has arrived. We don't know what particular date, we don't know what particular date or schedule, no? Anong oras. Hindi natin alam kung anong timbang niya, no? And marami tayong hindi alam surrounding the event. But we know for sure that the Messiah has come. Okay? At ano pong ibig sabihin nun? The Lord kept His covenant of restoring, redeeming His people. And I pray, mga kapatid, na ito po'y napakagandang comfort sa inyong lahat, no? As you listen to these words of the Lord. Okay? Now that the Christ has come into the world, Jesus Christ, the eternal Son, who before the foundation of the world has decided to live and die for the redemption of God's elect. Okay? So, yung kanilang pinag-usapan during the covenant of redemption ay nagkaroon ng katuparan when Jesus Christ came into the world to dwell among us, to die in our behalf. Okay? So, naintindihan po natin, mga kapatid, what a glorious message that we find in Christmas. So that's one of the reasons why we celebrate. Now, let's go to the second. We celebrate Christmas not because of the date, okay, but because of because number one, as we studied a while ago, it is the fulfillment of covenant. Number two, because Christ's birth fulfilled not only covenant but also prophecies. Okay? Ito pong kapanganakan ni Jesus na ating ipinagdiriwang sa tuwing Kapaskuhan ay katuparan po ng mga propesiya. Okay? Let's read verse 22. Sabi po, all of this occurred to fulfill the Lord's message through His prophet. Okay? Lahat ng ito ay natupad ito po lahat ng ito ay naganap para tuparin ang propesiya na inilahad ng kanyang propeta. So technically, napakahirap po talaga na napakahirap po talaga na i-determine kung ilan yung mga prophecies patungkol kay Jesus Christ ang natupad na. Okay? Meron pong nagsasabi, isa pong scholar, si J. Barton Payne, ang sabi niya, according sa kanyang list, meron na pong 574 fulfilled prophecies. Meron na pong 574 na propesiya ang natupad kay Jesus. Pero meron naman pong isa pa na masyado ring bibo, nilista yung mga prophecies na natupad. Ang pangalan ay Alfred Ederheim. Ayon po sa kanyang bilang, meron pong 456 prophecies na na-fulfilled patungkol, na nagkaroon ng kaganapan patungkol kay Kristo. No? Pero conservatively and safely, we can name some around 300 fulfilled prophecies. Okay? Sigurado po yan. Meron po tayong pwedeng ilista. Actually, it's available online naman. We can we can identify, we can determine fulfilled prophecies, around 300 fulfilled prophecies. Pero for the sake of this discussion po, na ating pinag-uusapan, mag-focus po tayo sa dalawa na may kinalaman po sa kapanganakan ni Kristo. Okay? So let's look into two prophecies that were fulfilled. Number one, let's read from Isaiah 7:14. Ito pong sabi, therefore, the Lord Himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call His name Emmanuel. Okay? Okay? So, ito po ang propesiya ni Prophet Isaiah. Okay? And thousands of years, no? After this prophecy was given, we have the fulfillment. Fulfillment we see in Matthew 1:22-23. Ang sabi po, all this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet. Behold, the virgin will be with child and will give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. So the prophet Isaiah prophesied about the coming of Jesus Christ, na siya po ay isisilang ng isang birhen, no?
So, hindi natin alam kung paanong tinuring ito ng maraming tao during that time, mga Jewish people, when they were reading it, no? Maybe some of them would say, paano mangyari yon? Paano siya isisilang ng isang birhen? No? But then this was fulfilled in Matthew chapter 1, in the account of Matthew. Okay? And number 2, we have Micah 5:2. Si Prophet Micah, ang sabi niya po, "But you, O Bethlehem Ephratah, who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose coming forth is from of old, from ancient of days." Ano po sinasabi ni Micah? Kinakausap niya ang Bethlehem. Kasi ang Bethlehem po ay napakaliit po na community. It was a very small place. Very small community, no? Yun nga pong dahilan kung bakit nawalan po ng tulugan si Jesus. Nawalan po sila ng pwedeng hotel na pwedeng i-rent para tulugan, di po ba? Kaya nauwi sa kuweba. Nauwi po na naging crib po ni Jesus Christ sa isang sabsaban. Bakit po? Kasi puno na po yung inn. Yung major hotel during that time ay punong-puno ng tao, wala, occupied lahat ng pwedeng rentahan. Why? Kasi po, when they were in Bethlehem, nagkaroon po ng census. So, lahat po ng mga isinilang sa Bethlehem ay bumalik sa Bethlehem. Can you imagine kung gaano sila kadami doon para mag-register sa census? And the family of Jesus, the earthly family of Jesus was there. Mary, Joseph, okay? And Jesus was in Bethlehem. Okay? It was an insignificant birthplace. Kaya ang sabi ni Micah 5:2, ni Micah sa chapter 5 verse 2, ikaw Bethlehem, ang liit-liit mo, no? Pero kahit maliit ka, from you will come out a ruler in Israel. At siya ay nagmumula, sabi, ito napakahalaga po, no? Whose coming forth is from of old, from ancient of days. Okay? Siya ay nagmula pa sa matagal na siya, no? Sabihin, yung kanyang origins o yung kanyang pinagmulan ay mula pa noon. Sabihin, we're talking about the eternality of this Savior. Na hindi po nagsimula ang kanyang buhay nang siya ay isilang ni Maria. Siya ay buhay na noon pa man. Okay? Ancient of days, di po ba? Now, what's the fulfillment of this prophecy in Micah 5:2? We see that in Matthew chapter 2. Verses 5 to 6. Ang sabi, in Bethlehem, in Judea, they said, "For this is what the prophet wrote. And you, O Bethlehem, in the land of Judah, are not least among the ruling cities of Judah. For a ruler will come forth from you who will be the shepherd for my people Israel." Okay? Alam niyo po kung anong context nito? Yung mga wise men, yung mga magay, okay, ay tinanong po ni King Herod. Okay? Si King Herod na hindi invited sa birthday party. Hindi nakita ang invitation card sa langit. Hindi niya nakita ang star, but the Magi did. No? These wise men came from another town. They were Gentiles. They were not even Jewish, but they received invitation from Jesus. At itong si King Herodes na natatakot na mayroong haring uusbong according sa prophecy, no? Gusto niyang patayin si Jesus Christ habang bata pa para hindi maagaw ang kanyang trono. Okay? At tinatanong niya ang mga magay. At ito po ang sagot ng mga magay o mga wise men. Okay? So, nagkaroon po ng katuparan ito. Okay? When Jesus Christ was born in that small city called Bethlehem. Okay? Small town called Bethlehem. At hindi lang po ito, marami pa pong verses sa scripture. Halimbawa po yung mga magulang po na aalis palabas ng aalis at magtutungo sa Egypt, no? It was prophesied in Hosea chapter 11 verse 1. And also in Jeremiah 31:15, yung pagpatay po ng maraming bata, itong massacre of children, okay, has already been prophesied in Jeremiah 31:15. Now, ano pong kahalagahan nito? What is the significance? At ano pong kaugnayan nito doon sa mga fulfilled prophecies? Bukod sa pagiging patunay na ang Diyos ay
ay ang mga propesya ay tunay o totoo, no? Ano pong sinasabi ng mga fulfilled prophecies na ito? The thing about prophecies, mga kapatid, is that they are not hit and miss. Pag sinabi nating prophecy, mga kapatid, hindi ito yung, uy, tumama ito 1 point, 2 point, nakailang points ka? Oh, I already have 200 points. O ilan ang sablay? Oh, dami ng sablay. Hindi po ito hit and miss. Na? Ang sabi po, in fact, ang scripture, ang utos po ng scripture, kapag po ang isang propeta ay nag-prophesy at sumablay siya kahit sa isa lamang na prophecy, hindi mo na siya dapat paniwalaan. He's already considered false prophet. Okay? That's why we have to be very careful, mga kapatid, we don't claim to have prophetic gifts. Okay? Personally po, naniniwala po ako na hindi na po nag-exist ang prophetic gifts. It is an apostolic gift. It is a gift given to the apostles para po simulan ang iglesia, mga kapatid, no? Kaya huwag tayong prophesy ng prophesy, no? Point ay ang sinasabi po sa atin dito ng Panginoon, ang propesya po, hindi po ito yung trial and error. Okay? So every fulfillment was intentional. Yan po ang makikita natin sa salita ng Diyos. Lahat po ng katuparan ng propesya ay sinadya, no? Sigurado, tiniyak, siniguro ng Panginoon. Everything that happened around the birth was on purpose. Hindi lang siya perfectly timed. It was also hitting the perfect purpose for the birth of Christ. Okay? Ganun na rin po sa kanyang ministry. Everything that Jesus did was on purpose. Bawat hakbang, bawat gawi, bawat salita, bawat kilos ni Jesus, it was on purpose. Okay? So nung makikita natin ito, it was perfectly planned. Okay? Going back to the covenant of redemption, lahat ng ito ay nakaplano, perpektong plinano ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. They know how to fulfill these prophecies because it was talked about, it was agreed upon by these three distinct persons sharing the Godhead. Okay? So Christ was there when the Father gave the words to the prophets. Nandoon din po si Jesus Christ nang pinapasa na po ng Diyos Ama ang propesiyang ito kay Prophet Isaiah, kay Micah, kay Hosea, kay Jeremiah. Okay? Christ is already listening and He knows just perfectly how to fulfill it. Okay? So ito po ang makikita natin. So I'm hoping that you're learning a lot from today, mga kapatid. So, we do not celebrate the date of Jesus' birth. Hindi tayo nag-celebrate ng December 25 because December 25 nakasanayan na eh. Okay? It's also not because we believe that December 25 is the exact date for Christ's birth, for our Redeemer's birth. No. We do not celebrate because of the date. We celebrate the truth of the birth of Jesus and more so, the significance of His birth. Ang sineselebrate po natin tuwing Pasko ay yung katotohanan na si Jesus ay isinilang, na ang Diyos ay nagkatawang tao para sa atin, at kung ano ang kahalagahan nito para sa atin. At kung tayo na mga makasalanan, we are sinful, imperfect people, kung tayo pong mga makasalanan, madudumi, at pasaway sa Panginoon, at matindi ang pagsuway sa Panginoon, ay nagdiriwang ng birthday, ang akala natin deserving talaga tayo sa ating mga mga special na araw. Isipin nga natin, mga kapatid, hindi ba deserving ang Diyos na i-celebrate? Na? Lalo't lalo yung kanyang kapanganakan ay nagdudulot ng napakagandang balita ng kaligtasan para sa sangkatauhan. No? Kung tayo nga, no, kapal na mukha natin, celebrate pa tayo. What is there to celebrate in our life? No? Kaya tayo po, ang sineselebrate din dapat natin personally sa ating mga birthday ay yung katotohanan. Ang ating mga birthday po, yung ating mga physical birthday, ay masaya lang talagang i-celebrate kung nakilala natin si Jesus. At kung tayo po ay nagkaroon ng pagkakataong magsuko na ng buhay kay Jesus. Dahil ang buhay po natin ay walang saysay. Okay? It is not worth celebrating apart from Christ. So kaya kapag tayo po dumarating ang birthday natin, what we do is to pray
Kahit walang handa, okay lang. Kahit walang regalo, okay lang. Kahit makalimutan ng buong bayan ang birthday mo, okay lang. No? Manalangin ka sa kabilang, sa sulok at sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, salamat po. Dahil hindi lang po ako ipinanganak physically, I was also born spiritually. And now I am your child. There's nothing to celebrate if you are not in Christ. No? What are we celebrating? Our sinful lives? Our sinful happy lives? No? May saysay lang po ang ating mga pagdiriwang kapag tayo ay Kristiyano na nagpapasakop sa Panginoon. Okay? So let's remember that. At kung naiisip natin na tayo merong karapatang mag-celebrate at dapat nating i-celebrate ang ating mga birthday, no? Of course, lalong marapat na i-celebrate ang kapanganakan ng ating Panginoon because it means a lot to us as sinful people. Okay? Christ deserves that celebration. And with His birth, sa kapanganakan po ni Jesus, tinupad niya po ang kasunduan, ang mahahalagang kasunduan na pinakikinabangan natin. It was the fulfillment of covenants. And these covenants had to be fulfilled because it shows how faithful our God is. Kung gaano katapat ang ating Diyos. And also, He fulfilled the prophecies to show how real He is. And that in everything, He knows what He is doing. He is an intentional God. Okay? So, kailangang matupad ang mga propesiya upang magkaroon po ng katuparan ng ang layunin ng Panginoon para sa atin. So, Jesus came to show na sa kabila po ng ating nakakalitong kalagayan dito sa daigdig, tayo po ay makakapanahan sa kanyang karunungan. We can rely on His wisdom. In the midst of fears, sa gitna po ng ating mga pagkatakot, mga pangamba, mga kapatid, it tells us na makakapanahan po tayo sa pag-ibig at habag ng Diyos, sa grasya ng Diyos. Na sa kabila ng mga pagkakataon na hindi tayo nagiging tapat sa Diyos, we can still rely on His faithfulness to us. We can still rely on His unfailing love. We can still rely on His unwavering love. Yan po ang sinasabi sa atin ng covenant. Yan po ang sinasabi sa atin ng fulfilled prophecies. Yan po ang mensahe ng Kapaskuhan. Jesus came to save those who will believe in Him. Okay? Whatever your background is, whatever your history is, whatever your past is, whatever your color is, Jesus came to save you. So this Christmas is the best season to ponder the question. Ito po'y napakagandang pagkakataon para tanungin ang ating mga sarili. Ako ba'y ligtas? Am I saved? Do I believe in the finished work of Christ? Am I rejoicing in the truth that Christ came to save me? Ako ba ay nagagalak? Nanggagaling ba yung aking katuwaan ngayong season na ito sa katotohanan na ako'y pinuntahan ng Diyos sa aking kalagayan upang iligtas, upang tubusin? Yun ba ang nagdudulot sa akin ng kaligayahan? Or this season, ang pumapasok ba sa isip natin, ang lungkot ng Pasko ko? Bakit? Wala akong jowa. Yan. According sa term ng maraming kabataan, ano? Malamig ang Pasko ko, wala akong kayakap. Doon po ba nanggagaling ang essence ng ating Kapaskuhan? Naku, ang liit ng sweldo ko, no? Yung 13th month pay ko, delay. Hindi ako na-promote sa trabaho. Naku, ang daming nangyari ngayong Kapaskuhan. Naku, nawalan ako ng mahal sa buhay. Huwag muna ako mag-celebrate ngayon. Di po ba? No, we are celebrating for that reason, for that significant reason. Na minsan sa ating kasaysayan, ang Diyos ay bumaba para magkatawang tao. Para siguruhin na tayo'y iligtas sa nakaambang na panganib. We're talking about the eternal torment. We're talking about the eternal fire of hell, mga kapatid. We have been redeemed to escape that punishment. So anyone who is not in Christ will suffer the eternal torment of hell. Yun po, isn't that worth celebrating? Isn't that enough for you to celebrate Christmas? And in order to be saved from sin and have everlasting life in Christ, you need to repent and believe in Christ
for the forgiveness of sins and eternal life. Okay? So sino po ang star ng Pasko? Kanino po dapat nakafocus ang Pasko? At kanino po nanggagaling ang kagalakan natin sa season na ito? It's all about Jesus Christ. It's all about Him. The one whose birth we celebrate this month. And for these reasons, Jesus was born. For these reasons, we celebrate. We celebrate Christmas because we celebrate Christ. So meron po kayong maituturo sa inyong mga anak, mga kapatid, sa inyong mga pamangkin, at inyong mga nasasakupang maliliit na bata. I'm hoping you would be able to inspire them and to fill their hearts with knowledge. That this is not about Santa Claus. This is not about how many gifts they receive. It's all about Jesus Christ, who saved us from sure punishment. Let us all pray, kapatid. Panginoon, salamat po sa iyong salita. Niluluwalhati ka po namin. We worship you, O God. We lift up your name, O God. You are worth celebrating, O God. Karapat dapat kang ipagdiwang, hindi lamang po tuwing December 25, hindi lamang po tuwing holiday season. Karapat dapat kang ipagdiwang sa bawat araw, because we know, Lord God, kami po ay namumuhay ngayon na may kasiguraduhan. Meron po kaming katiyakan na ang aming buhay ay hindi magwawakas sa kapahamakan. Lord, that you have established your covenants. And you made sure, Lord God, that these covenants will be fulfilled. You have prophesied about your coming. And you made sure, Lord God, that these prophecies will be fulfilled. And we thank you, Lord God, dahil kami po, Panginoon, ay nakinabang sa iyong katapatan. Salamat po sa inyong pag-ibig sa amin. Panginoon, lilipas na naman po ang panibagong holiday na marami pong tao ang hindi nakakaalam kung bakit sila nagdiriwang. Marami po sa kanila, Panginoon, ang malulugmok sa kalungkutan because they do not know what Christmas is about. Panginoon, bilang mga anak mo, tulungan niyo po kami na magkaroon ng tapang at kakayahan, Panginoon, na gamitin ang lahat ng kasangkapan, Panginoon, para ipahayag ang iyong mabuting balita. Para maipahayag sa aming mga kamag-anak, mahal sa buhay, kaibigan, mga nakakasama, Panginoon, kung patungkol saan ang Pasko. Tulungan niyo po kami, Lord, empower us with your Spirit to proclaim the gospel to these people. At Lord, sa amin naman, Panginoon, huwag niyo po nawang hayaan, Lord God, ng aming mga atensyon ay manakaw, Lord God, palayo sa totoong dahilan kung bakit kami nagdiriwang. Bilang mga magulang, Lord God, bigyan niyo po kami, Lord God, ng responsableng mga puso, Panginoon, na alalayan ng aming mga anak, turuan ng aming mga anak, na ang pagdiriwang ng Kapaskuhan ay hindi nakasalalay, Panginoon, sa handa, regalo, at kung ano-ano man, Panginoon. Dahil natanggap namin ang pinakamagandang regalo mula sa iyo, Panginoon. At yun ang aming kapatawaran, ang aming katuwiran na nagmula kay Kristo. Yung katotohanan, Panginoon, na mula sa pagiging mga kaaway kami po, ay inyong tinuturing na anak. Salamat po sa kapanganakan at kamatayan ni Kristo na naghatid sa amin, Panginoon, ng napakagandang regalong ito. We are grateful, Lord God, for your covenants. We are grateful for your fulfilled prophecies. We are grateful for your faithfulness and love towards us. We give you glory and praise, O God. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadow covers me. A promise of love
where my heart is safely undone. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe, forever safe, forever safe, forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe. Itaas po natin ang ating mga kamay bilang simbolo ng pagtanggap sa mga pagpapalang nagmumula lamang po sa Panginoon. Sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kalwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Hesukristo na Panginoon natin. Sa Kanya ang kalwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon, at magpakailanman. Amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. At sa pagkakataong ito, Lord, mga kapatid, magstay lang po kayo sa inyong mga upuan at meron po tayong mga mahalagang announcements, especially nalarapit na po yung ating Christmas event. God bless everyone.